At balikan na po natin muli ang ulat ni Mariz Umali. Mariz? Mariz? Yes, Connie, ngayon nga tukoy na ang suspect at motibo sa pagpapaputok ng baril at panununog ng gunman na si Jesse Carlos sa Resorts World Manila nitong Biyernes. Nakatutok na ngayon ang investigasyon ng pulisya sa kung sino pa ang may pananagutan sa insidenteng nauwi sa trahedya. Tuloy-tuloy nga ang investigasyon na isinasagawa nitong Special Investigation Task Group High Roller sa insidenteng nangyari sa Resorts World Manila nitong Biyernes ng hating gabi. Ngayong patay na ang gunman na si Jesse Carlos, inaalam nila kung nagkaroon ba ng pagkukulang sa security and safety services ang Resorts World Manila. Sapat ba ang kanilang contingency measures sa mga ganitong insidente? May nalabag ba sila sa protocol? Gumana ba ang sprinkler system? Ilan lamang ito sa mga katanungan na kailangan nilang sagutin sa kanilang sinasagawang investigasyon. Pero ang sinasabi sa atin ni SPD Chief Superintendent Tomas Apolinario, makikita raw sa CCTV na sa loob lamang ng isang oras ay naapula na ang apoy sa ikalawang palapag. Kung ito raw ang pagbabasehan, masasabi naman daw na mukhang gumana ang sprinkler system. Pero matindi lang daw talaga ang epekto ng usok o yung fumes na nakulob sa lugar. Nakapagpalala pa raw sa sitwasyon ng maling impormasyon na pumalas at ang pagpanik ng mga tao sa hotel casino, kaya marami ang nasawi. Ayon kay SPD Chief Apolinario na magsimula na ang pamamaril, may sumigaw na raw na ISIS. Nagdulot daw ito ng labis na takot at pagpanik, kaya ang iba ay di na lumabas sa pinagtataguan. Ito raw ay nakapagpalala dahil imbis na sila ay maligtas, ay naiwan sila sa loob ng establishmento. Baka panahon na rin daw para balikan yung polisiya ng pag-aarmas sa mga gwardiya nagbabantay sa loob ng mga establishmento. Lumalabas sa investigasyon na hindi ang gunman naman na si Carlos ang may-ari ng armas na kanyang dala. Hindi pa pinangalanan ng pulisya ang may-ari ng caliber .380 pistol dahil naimbestigahan pa raw ito. Pero ang sinabi lang sa atin, babae raw ang may-ari nito. 1998 pa rin daw huling naparehistro ang baril. Samantala, yung M4 Baby Armalite naman ay tinutukoy pa kung sino ang may-ari. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng pulong ang mga security managers ng malalaking kumpanya dito sa Taguig. Naplano na raw ito bago pa mangyari ang insidente sa Resorts World, pero maganda na rin daw na matalakay dito ang pagpapaigting panglalo ng seguridad sa mga pampublikong lugar at mga establishmento, pati na ang mga aral na nakuha sa naturang insidente. Samantala, Connie, makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ang pulisya para mabigyan naman ng counselor ang bawat nagluluksang pamilya para tulungan silang makabangon sa trahedya. Kung mapapatunayang may liability naman ang establishmento dun sa security measures o kung nagkaroon ng security lapses talaga, at sampahan ng kaso sa korte ang hotel casino sa Resorts World Manila. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Taguig. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.